Dahil kung ano yung history na nakikita mo sa kanya, and then kung ano din yung nakikita mo sa present sa kanya sa ngayon, kung nagtutugma utol, trust me, yan din yung kahahantungan ng future mo. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So ito dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Dahil ito, ang magiging topic natin sa video na ito is gayuma para mawala ang feelings mo sa tao na gusto mong kalimutan. Yon. Kasi ito mga utol, may nagtanong din sa akin na Kuya Kiko, ano ba yung gayuma na dapat kong gawin para mawala yung feelings at saka attraction ko sa taong minamahal ko? Yes. Kasi kung minsan nakakaramdam din tayo na bakit patay na patay ako sa taong ito? Maybe nagayuma din ako. Kaya ano ba yung tanging gamot or gayuma din na dapat kong gawin para mawala yung feelings ko sa kanya? Para matanggal yung nararamdaman kong patay na patay sa kanya? Yes. Meron din kasing naniniwala sa ganito, na buong akala nila is baka ginayuma din sila. Kasi ito mga utol actually napagdaanan ko na rin ito. Kasi dati is ito may kwento or may share ko lang sa inyo. Kasi dati is meron akong partner. And then yun nga, nagkaroon ako ng third party. Nagkaroon ako ng other woman. Yes. So kasi ito mga utol sa tutuusin lang is marami na talaga akong karanasan sa relationship. That's why na-share ko din sa inyo at saka naituturo ko yung mga mas mainam ninyong gawin. So ito ngayon. So nung nagkaroon ako ng third party is dinala pa ako ng magulang ko sa manggagamot. Kasi yung buong akala nila is baka nagayuma ako. So ngayon, ang tanging solusyon nila is hihingi din ng gamot or panggayuma na para mawala yung feelings ko sa babae na yon, which is sa second woman. Kasi kung nakikita nila parang patay na patay daw ako sa babaeng yun na bakit hindi ko pwedeng kalasan, hindi ko kayang iwanan, and then iniwan ko yung partner ko. So pero ito ngayon mga utol, actually walang nangyari after nila akong pinagamot. Yes, walang nagbago. At saka una sa lahat, ito I don't know kung nasubukan nyo na rin ito, kasi karamihan din ng mga manggagamot ay sinasabi yung salita na ito na tatalab lang ito kung naniniwala ka. Pero kung hindi ka naniniwala, ibig sabihin ay hindi ito tatalab sa'yo. Diba? So doon pa lang is yung logic. Ibig sabihin kung hindi ka naman naniniwala is paano ka nagayuma ng taong nanggayuma sa'yo? Diba? So ngayon kung nagayuma ka, ibig sabihin ay may tiwala ka. So pwede kang gumaling kung naniniwala ka. Pwede ka niyang pagalingin sa gayuma niya rin. So bakit niyang pasasabihin yun? Diba? So for me talaga is walang gayuma na makakagamot sa taong patay na patay ka sa kanya, kundi yung sarili mo lang din utol. Sa pamamagitan na kailangan mong tignan kung ano yung mga masasama niyang ugali. Kasi sa akin hindi naman nagamot o hindi ako nagamot ng panggagayuma na para mawala yung attraction ko sa babaeng yun, kundi ako lang din mismo yung nakatuklas ng mga pagkakamali at saka yung mga pangit na ugali niya. Ako lang din yung kusa na umatras. Pero hindi after nung pinagayuma ako or pinagamot ako, kundi it takes time pa. Medyo matagal-tagal pa konti bago ko natuklasan lahat-lahat ng mga kamalian, ng mga hindi ko kagustuhan sa kanya. Yes. Which is yung tanging kasagutan dyan utol, yung tanging gamot ay ikaw lang din mismo na makakatuklas ng mga kamalian niya. Ikaw lang din itong makakagamot sa sarili mo. Sa pamamagitan talaga na tignan mong maigi yung ugali niya. Kasi una sa lahat ay paano ka na in love sa kanya? Diba? First impression syempre sa physical na anyo niya. And then yung second ay sa ugali niya. So ngayon, doon ka na in love, diba? Isa na yun sa ugali niya. So no, which is ngayon pinapakita niya na hindi maganda yung ugali niya. Bakit ipagpatuloy mo pa yung pagmamahal mo sa kanya? Kung minsan kasi utol naglalaro yung ating emosyon sa ating sarili.
Na minsan nakatatak sa ating damdamin na mahal natin yung taong ito, mahal ko siya, wala nang iba nga makakasira pa, kundi basta ang tanging nakatatak sa aking nararamdaman ay mahal ko siya. Yes, yun lang talaga yung pinaninindigan mo. Pero hindi mo kasi pinapagana ang iyong isipan. Walang lumalaban. Nasa tutuusin is nakikita ito ng isipan mo na may mali sa kanya, na kailangan mo lang siyang pakinggan, na kailangan mo talaga munang kontrolin ang iyong nararamdaman, ang iyong emosyon. Saka paganahin mo muna ang iyong isipan na uy, oo nga, marami na akong nakikita na hindi maganda sa kanya. Hindi ako nabibigyan ng peace of mind. Palagi nilang ako nasasaktan, palagi nilang ako nahihirapan. So bakit ko pa mamahalin or ipagpapatuloy yung pagmamahal ko sa taong ito? Na which is, puro pasakit lang naman yung binibigay sa akin. Yes, dito natin masasabi, utol, na gumagana ang iyong isipan once na nag-iisip ka. Pero kung puro emosyon ka, na Kuya Kiko, mahal na mahal ko siya eh, ayaw ko siyang bitawan, ayaw ko siyang iiwan, ayaw ko siyang pakawalan, mahal na mahal ko yung taong ito. Pero yun na nga, utol, minamahal mo yung taong nagbibigay sa iyo ng pasakit? Sinasaktan ka na? Niloloko ka na? Pinapahirapan ka na? Sinisira na yung pagkatao mo? Come on! You should wake up, utol. Dahil kahit ako mismo, yes, masasabi natin na panahon lang din yung makapagsasabi, pero trust me, darating yung panahon na hahantong at saka hahantong ka rin, na makikita mo yung katotohanan. Na dito mo makikita yung tunay na pagkatao niya. And then someday masasabi mo na lang din na oo nga, sana noon pa lang ay kinalasan ko na siya. Which is, nag-aksaya lang ako ng panahon sa kanya. Yes. So walang gayuma talaga na makakagamot sa'yo, utol, kundi ikaw mismo na sarili mo. Na wala kang ibang gagawin kundi gisingin mo ang iyong isipan. Kontrolin mo ang iyong nararamdaman. Kailangan mong imulat ang iyong mga mata sa mga masasama niyang pinaggagawa. Ugali niya talaga, utol, yung kailangan mong tignan. Once na may masama siyang ugali, ay hindi na yan magbabago. Karakteristik na po yan ng taong yan. Hindi mo na yan mapapabago sa isang iglap lang. Kahit anong gagawin mo dyan, kahit manatili ka pa dyan, kahit magstay ka pa dyan, kahit maghabol ka pa dyan, yes, still na masasaktan at saka masasaktan ka pa din. Dahil wala na tayong ibang pinag-uusapan na tao dito kundi siya pa din yan. Yung taong nagbibigay sa'yo ng pasakit dati. That's why napaka-importante talaga, utol, kung ano yung history ng taong yan, ng taong minamahal mo. Dahil kung ano yung history na nakikita mo sa kanya, and then kung ano din yung nakikita mo sa present sa kanya sa ngayon, kung nagtutugma, utol, trust me, yan din yung kahahantungan ng future mo. So mag-isip-isip ka kung ipagpapatuloy mo pa ba or hindi. Kung masaya ka pa ba sa kanya sa ngayon or hindi. Dahil kung nararamdaman mo, utol, na wala kang peace of mind, hindi ka na masaya sa kanya, it's time na siguro na kailangan mo na siyang kalasan. Huwag mo nang aksayahin pa yung panahon mo sa kanya. Ha? So, wala pong gayuma or wala po tayong maituturo na gayuma kung ano ang mas mga mainam ninyong gagawin para mawala yung feelings at saka atraksyon ninyo sa taong minamahal ninyo. Kundi, tuklasin nyo po kung ano yung mga masasama niyang ugali. Lagi nyo pong tandaan, lagi nyo pong isa-isip yung mga masasama niyang ugali. Yes. Kasi walang normal na relationship or hindi ka mabibigyan ng healthy relationship kung pinapakitaan ka niya neto ng mga masasama niyang ugali. Yes, kung nahihirapan ka na, utol, paulit-ulit lang po yung cycle na palagi kang mahihirapan kung still na manatili ka pa sa taong ito. Okay? So yun lang po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya